Patay ang isang truck driver sa Davao del Norte matapos pagbabarilin kung saan naaresto ang tatlong sospek. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang trailer truck driver matapos pagbabarilin ng tatlong lalaki sa Purok 3B, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Bandang 1:15 ng hapon, Pebrero 26, 2026. Ayon sa Carmen Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si Patrick, residente ng sabing barangay. Ayon sa report ng kapulisan, bumibili ng bigas ang biktima nang biglang dumating ang isang sasakyan ng tatlong lalaki. Nagdulot ito ng kaguluhan sa lugar. Sinubukan pang tumakbo ng biktima, ngunit pinagbabaril ito ng ilang beses na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa mga suspect sa kanyang nasabing sasakyan sa direksyon ng Panabo City. Agad namang nagsagawa ng dragnet operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong suspect na nakilalang sina alias Nicanor, isang negosyante, alias John, isang driver, at alias Aldrin, isang truck helper. Lahat sila ay residente ng Davao City. Na-recover mula sa mga suspect ang isang kalibre 9mm na baril, mga bala at magasin, pati na ang sasakyang ginamit sa krimen. Patuloy pang iniimbestigahan ng kapulisan ng motibo sa pamamaril. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek habang inihanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling naka-recover ng malaking supply ng illegal drugs sa buy-bust operation ang mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Bacau, Mandurrial District. Nakuhanan ng 280 grams na bigat ng suspected shabu na nagkakalaga ng 1,904,000 pesos ang magkapatid na alias EJ at Gregorio. Ayon kay CDEU Head Captain Roque Jimeno III, nadakip na noon ang ama ng magkapatid sa drug buy-bust operation. Sa impormasyon ng pulisya, ang ama ang source ng illegal drugs ng magkapatid na ibinebenta sa lungsod ng Iloilo. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangunahan ng isang pribadong kumpanya ang pagpapakawala ng 336 pawikan hatchling sa kanilang inaalagaan sa hatchery site sa Sitio Puerte, Barangay Poblacion, Morong Bataan. Ang aktibidad ang nagsilbing tampok na bahagi ng 3 taong implementasyon ng Sagip Pawikan Project, isang programang pangkalikasan sa ilalim ng Preserve the Planet Initiative ng kumpanya. Inihag din na palalawigin pa ang proyekto ng 5 taon sa pamamagitan ito ng panibagong Memorandum of Agreement na lalagdaan kasama ang pamalang panlalawigan ng Bataan, Department of Environment and Natural Resources, DENR at Sagip Pawikan Sitio Puerte Association. Ayon sa ulat, mula 2023 ay umabot na sa 55,119 olive ridley egg ang nailipat sa ligtas na lugar, kung saan 53,435 hatchling ang matagumpay na napakaulan, katumbas ng 97% hatchling rate. Ang mga pawikan ay kabilang sa mga species na protektado sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya't malaga ang patuloy na pagtutulungan ng pribadong sektor, pamahalaan at komunidad sa pangangalaga ng yaman dagat. Pinasalamatan naman ng lokal na pamahalaan ang pakikisa sa pangangalaga ng mga pawikan ng pribadong kumpanya ng Aboitiz Power, JN Power, Maribeles, Energy Center, GMIC at JN Power, Dinginin. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng mga Aldan, Pangasinan Police Station ang kanilang top 2 most wanted person municipal level na isang 53 anyos na lalaki na residente ng Barangay Barin ng nabanggit na bayan matapos itong maaresto sa San Nicolas, Pangasinan. Sa ulat ng mga Aldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, naaresto ng kanilang mga tauhan katuwang ang San Nicolas Police ang akusado sa kanyang pinagtataguan sa bayan ng San Nicolas sa bisya ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong rape, kung saan ay walang piyansang pinagkaloob ang hukuman para sa pansamantala niyang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga Aldan Police ang paglalabas ng hukuman ng commitment order para mailipat na sa BGMT ang akusado. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pujardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.